Isang basag na manika ang walang awang ibinato sa paanan ng inang lumuluha. Sa gitna ng marangyang salo-salo, tinawag silang basura ng sarili niyang pamilya. Isang pambabastos, isang patibong. Ginagamit nila ang inosenteng bata upang pwersahin si Mireya na pagtakpan ng kanilang krimen. Ngunit tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Handa na siyang bumangon. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang durugin ang mga mapang abuso. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo rito, Mireya. Basura ang tingin sa inyo ng lipunan. Kahit kailan, hindi magiging kasing uri ng mga Valenzuela ang isang anak na naging mantsa sa aming pangalan. Ang bawat kataga ni Doña Ramona ay tila mga latay na paulit-ulit na humahap di sa gunita ni Mireya habang siya ay nakaupo sa malamig na sahig ng kanilang maliit na silid. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang pundidong bumbilya ay nagbibigay ng mahahabang anino sa paligid, sapat lamang upang makita niya ang kanyang ginagawa. Hawak ng kanyang nanginginig na mga daliri ang isang karayom at sinulid. Pilit na ibinabalik ang naputol na braso ng isang manikang yari sa lumang tela. Ito ang regalo ng kanyang ina para sa ikapitong kaarawan ni Leora noong nakaraang gabi. Isang manikang marumi, may punit at halatang galing sa tambak ng mga itinatapong gamit. Isang regalo na hindi pagmamahal ang dala, kundi isang lantarang insulto sa kanilang kahirapan. Habang hinihila ni Mireya ang sinulid, isang matalim na tusok ang bumaon sa kanyang hinlalaki. Hindi siya dumaing. Pinanood niya ang maliit at mapulang patak ng dugo na dahan-dahang lumabas sa kanyang balat. Isang hapdi na walang-wala kumpara sa bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang bawat tahi ay tila isang pagtatangka na pagdugtungin ang sarili niyang dangal na pinagpira-piraso sa harap ng maraming tao sa mansyon. Naaalala pa niya ang halakhak ng kanyang mga pinsan at ang mapanuring tingin ng mga bisita nang buksan ni Leora ang kahon. Ang kislap ng pananabik sa mga mata ng kanyang anak ay agad na napalitan ng kalituhan at kalaunan ay ng matinding pagkapahiya. Tiningnan ni Mireya ang maliit na kama sa sulok. Doon ay mahimbing na natutulog si Leora. Yakap-yakap ang punit na laylayan ng sariling damit na tinahi rin ni Mireya. Mayroon pang bakas ng tuyong luha sa pisngi ng bata. Isang piping saksi sa sakit na hindi dapat nararanasan ng isang 7 taong gulang. Ang bawat paghinga ni Leora ay tila isang kutsilyong humahati sa kaisipan ni Mireya. Paano niya ipapaliwanag sa bata na ang sarili nitong lolo at lola ang unang taong magpaparamdam dito na wala itong halaga? Paano niya itatago ang katotohanang ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat ay siya ring lason na unti-unting pumapatay sa kanilang pagkatao? Kinuha ni Mireya ang manika at idiniin ito sa kanyang mukha. Pilit na nilulunok ang mga hikbi na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ang bawat pag-alon ng kanyang dibdib ay pinipigil niya. Natatakot na ang kaunting ingay ay magising ang anak at makita siyang muling lugmok sa dusa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabigat at paos na paghinga ng isang inang tinalikuran ng mundo. Ang bawat patak ng luha na bumabasa sa kakarampot na tela ng manika ay may dalang sumpa ng nakaraan at pangamba para sa hinaharap. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundong ipinamana ninyo sa akin? Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, isang katanungang alam niyang walang kasagutan mula sa mga taong ang tanging alam ay manakit. Biglang nabasag ang katahimikan nang magliwanag ang screen ng kanyang lumang telepono na nakapatong sa ibabaw ng sira-sirang mesa. Ang bawat pag-vibrate nito sa ibabaw ng kahoy ay tila isang babala na hindi pa tapos ang kanyang kalbaryo. Sa pag-aakalang isa lamang itong paalala para sa kanyang trabaho bilang accountant, pilit na inabot ni Mireya ang gadget. Ngunit ang pangalang lumabas sa screen
ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Don Ernesto Valenzuela. Sa isang iglap, bumalik ang panginginig ng kanyang buong katawan. Binuksan niya ang mensahe. At ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga itim na usok na bumabalot sa kanyang paningin. Mireya, huwag mong subukang talikuran ang utang na loob mo sa amin. Bukas, 9:09 ng umaga, pumunta ka sa opisina ko. May mga papeles kang kailangang ayusin para sa iyong Kuya Carlos. Kung ayaw mong gamitin ko ang lahat ng pera at koneksyon ko upang patunayang hindi ka karapat-dapat na maging ina, gagawin mo ang iniuutos ko. Huwag mong hintayin na ang mismong batas ang kumuha sa anak mo mula sa iyong mga bisig. Nanigas ang mga kamay ni Mireya habang dahan-dahang nalaglag ang telepono sa kanyang kandungan. Ang bawat salita ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Alam niya ang ibig sabihin nito. Isang patibong kung saan ang kanyang dangal ang magiging kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Tumingin si Mireya sa natutulog na si Leora at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib at malamig na determinasyon. Hahayaan ba niyang tuluyang lamunin ng dilim ang tanging liwanag na natitira sa kanyang buhay? O gagamitin niya ang mismong talim ng kanilang pananakot upang hudyatin ang kanilang sariling pagbagsak? 3 araw bago ang malagim na gabi ng kaarawan ni Leora, tila bumukas ang langit para kay Mireya. Naaalala pa niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang telepono, nakikinig sa tinig ng kanyang ina na sa loob ng 7 taon ay tanging puot lamang ang ipinararamdam sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yon, ang boses ni Doña Ramona ay malambing, tila isang mahinahong awit na nagpapangako ng kapayapaan at pagtanggap. Mireya, anak, masyado nang matagal ang 7 taon. Birthday ni Leora, di ba? Let's not dwell on the past anymore. Come home. Gusto naming makita ang apo namin. Handa na kaming kalimutan ang lahat. Ang mga salitang binitawan ng kanyang ina na tila mga butil ng asukal na dahan-dahang tumutunaw sa matigas na balat ng puso ni Mireya. Sino ang hindi aasa? Sino ang hindi maniniwalang matapos ang mahabang panahon ng pangungulila ay sa wakas ay makadarama na rin siya ng kalinga ng isang pamilya? Sa kakarampot na ipon ni Mireya mula sa kanyang pagtatrabaho bilang accountant, hindi siya nag-atubili. Tiis gutom siyang naglakad sa ilalim ng nakatirik na araw upang makatipid sa pamasahe. Mabili lamang ang pinakamahal na telang gawa sa seda para iregalo kay Doña Ramona at isang mamahaling kurbata para kay Don Ernesto. Bawat sentimong binitawan niya ay may kalakip na panalangin na sana ang mga regalong ito ay maging tulay upang muling mabuo ang kanilang tahanan. Ang pananabik ni Leora ay hindi rin mapatid. Ang bawat gabi bago ang piging ay ginugol ng bata sa pagtatanong kung gaano kaganda ang mansyon ng kanyang lolo at lola. Mommy, will they love me? Will they hug me like you do? Ang tanong ng bata na nagpapasikip sa dibdib ni Mireya. Ang tanging na isagawa niya ay ang haplusin ang buhok ng anak at bumulong ng mga pangakong puno ng pag-asa. Bagaman, may kaunting kaba na nananatili sa sulok ng kanyang kaisipan. Nang dumating ang araw ng piging, ang marangyang gate ng Valenzuela Mansion ay dahan-dahang bumukas na tila isang malaking bibig ng isang dambuhala na handang lumamon ng sino mang papasok. Ang bawat hakbang ni Mireya sa malinis na damuhan ay tila pagtapak sa mga bubog na pilit niyang binabaliwala. Sa malayo, nakita niya ang kanyang Kuya Carlos, suot ang isang mamahaling Amerikana, may hawak na baso ng alak at nakangisi habang nakatingin sa kanilang papasok. Ang bawat sulyap ni Carlos sa kanyang mamahaling relo ay nagpapahiwatig ng pagkainip, na tila ang pagdating ng kanyang kapatid ay isa lamang abalang kailangang matapos. Sinalubong sila ni Doña Ramona sa pintuan ng malawak na bulwagan. Ang kanyang ina ay mukhang isang anghel sa suot nitong puting bestida.
Ngunit ang bawat ngiti nito ay hindi umaabot sa mga mata. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Ramona ay sumakop sa paligid, sapat upang malunod ang amoy ng mumurahing sabon na gamit ni Mireya sa kanilang labada. Lolo Lola, it's so nice to meet you po. Ang masayang bati ni Leora. Ang boses ng bata ay puno ng inosenteng galak. Dahan-dahang lumuhod ang maliit na bata sa harap ni Doña Ramona. Ang maliit na kamay ay marahang inabot ang kamay ng kanyang lola upang isagawa ang pagmamano bilang tanda ng matinding paggalang. Ito ang sandaling pinangarap ni Mireya sa loob ng 7 taon, ang makita ang kanyang anak na kinikilala ng pamilyang nagtapon sa kanila. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Leora sa noo nito, ay mabilis na binawi ni Doña Ramona ang kanyang kamay. Ang mukha ng matanda ay agad na napalitan ng pandidiri. Tila ba ang dampi ng balat ng bata ay isang maruming bagay na hindi dapat dumikit sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang kinuha ni Ramona ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at buong diin na pinunasan ng kanyang mga daliri. Habang ang mga bisitang nakapaligid ay nagsimulang magbulungan sa likod ng kanilang mga palad. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Naniga si Mireya sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa kanyang anak na nakaluhod pa rin. Ang mga mata ni Leora ay dahan-dahang napupuno ng kalituhan at sakit na hindi nito maunawaan. Ramona, let's not make a scene. Papasukin mo na sila sa loob. Baka akalain ng mga bisita ay wala tayong modo. Ang malamig na tinig ni Don Ernesto mula sa itaas ng hagdanan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang apo, kundi sa mga mamahaling regalo na hawak ni Mireya, na tila ba ang mga iyon ay basura lamang na inilagay sa maling lugar. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mireya ang unang hapdi ng katotohanan. Ang bawat tamis ng imbitasyon ay isa lamang palasong may lason na ngayon ay unti-unti nang bumabaon sa kanilang mga puso. Ang mahabang lamesang yari sa madilim na kahoy ng Nara ay tila naging isang malawak na disyerto na naghihiwalay kay Mireya at Leora mula sa natitirang bahagi ng pamilya Valenzuela. Sa dulo ng hapag, kung saan ang liwanag ng naglalakihang chandelier ay tila hindi na makaabot, doon sila pinaupo. Malayo sa sentro ng katuwaan, malayo sa init ng pagtanggap. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay tila mga talim na nagtatagisan sa gitna ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Sa gitna ng masaganang handaan na puno ng lechon, hipon at iba't ibang mamahaling putahe, na natiling nakayuko si Leora. Ang bawat subo ng bata ay tila may kasamang bara sa lalamunan dahil sa mga mapanuring mata ng mga kamag-anak na nakapaligid sa kanila. Ang mga tinging iyon ay tila mga buwitreng nag-aabang ng anumang pagkakamali, handang lapaing muli ang kanilang maliit na dangal. Mireya, bakit hindi kumakain ang anak mo? Ayaw ba niya ng pagkain namin? Oh, I forgot. Baka hindi siya sanay sa ganitong karangyaan. Ang tinig ni Doña Ramona ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng malisyosong tamis na tila lason sa pandinig. Lumingon si Ramona sa kanyang mga bisita. Isang mapanuring ng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi habang itinataas ang kanyang baso ng mamahaling alak. Alam niyo naman, ang pamilya ay dapat na nakasentro sa kabanalan. Ngunit minsan, may mga mantsa na mahirap burahin. Ang mga batang isinilang sa labas ng basbas ng simbahan ay madalas na lumalaking kulang sa disiplina. It is our duty as the elders to remind them of their place. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga sampal na nagpapakirot sa mga pisngi ni Mireya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo, at ilayo si Leora sa lason ng bulwagang iyon. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila nakabaon sa semento ng kahihiyan. Tumingin siya kay Leora at nakita ang maliit na kamay ng bata na mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang bestida
sa ilalim ng lamesa. Ang panginginig ng mga kamay ng kanyang anak ay sapat na upang durugin ang natitirang lakas sa puso ni Mireya. Don't worry, Leora. Lola has a special gift for you. Wika ni Ramona habang kinukuha ang isang kahon na nakabalot sa lumang papel. Dahan-dahang binuksan ni Ramona ang kahon at inilabas ang isang manikang basag ang mukha. Marumi ang suot at kulang ng isang braso. Ito ang simbolo ng pagiging mapagkumbaba. Para maalala mo, Leora, na kahit anong bihis ang gawin sa inyo, ang isang basag na bagay ay mananatiling basag. This is a lesson you should learn early on. Ang marahas na tawanan ng mga pinsan ni Mireya ay tila mga kulog na yumanig sa kanyang kaisipan. Hindi niya napansin na sa kabilang panig ng silid, sa anino ng pintuan, patungo sa garden, ay may isang pares ng mga mata na tahimik na nakamasid. Si Antonio Cruz, na nandoon bilang bahagi ng mga inimbitahang kasosyo sa negosyo, ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang pinagmamasdan ng bawat pumatak na luha sa mga mata ni Mireya. Ang kanyang anyo ay puno ng tahimik na puot para sa pamilyang nagagawang saktan ang sarili nilang dugo sa harap ng maraming tao. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mireya upang ipagtanggol ang kanyang anak, ang malamig at makapangyarihang tinig ni Don Ernesto ay pumutol sa katuwaan ng lahat. Ang tunog ng kanyang pagtayo mula sa kabisera ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong bulwagan. Mireya, tapusin mo na ang pagkain mo. Pagkatapos nito, sumunod ka sa akin sa opisina. May mahalaga tayong pag-uusapan tungkol sa kinabukasan ng kumpanya at ng iyong Kuya Carlos. At huwag kang magkakamaling paghintayin ako. Ang bawat hakbang ni Don Ernesto patungo sa kanyang opisina ay tila mga yabag ng isang dambuhala na nagbabadya ng mas malalim na panganib. Naiwan si Mireya na nanginginig ang buong pagkatao habang ang manikang basag ay nananatiling nakahandusay sa tapat ni Leora, tila isang salamin ng kanilang sariling kapalaran sa loob ng mansyong yon. Ang bawat hakbang ni Mireya patungo sa opisina ng kanyang ama ay tila paglalakad sa isang madilim na lagusan na walang katiyakan ng dulo. Ang marangyang carpet na sumasapos sa kanyang mga paa ay hindi nakabawas sa lamig na nagmumula sa mga pader ng mansyong yon. Pagbukas niya ng mabigat na pintong kahoy, ang amoy ng lumang papel at mamahaling tabako ay agad na sumalubong sa kanya. Kasunod, ang matunog na paglapat ng pinto na tila naghihiwalay sa kanya mula sa labas ng mundo. Sa loob, nakaupo si Don Ernesto sa kanyang malaking silya. Ang mukha ay tila isang estatwang gawa sa bato, walang emosyon at puno ng awtoridad. Sa gilid naman ay nakatayo si Carlos, ang kanyang kuya, na itinuturing na ginto ng pamilya, na kasalukuyang nakangisi habang nilalaro ang isang mamahaling pluma sa kanyang mga daliri. Ang kislap ng kayabangan sa mga mata ni Carlos ay sapat na upang malaman ni Mireya na may masamang balak na naghihintay sa kanya. Maupo ka, Mireya? Ang utos ni Don Ernesto na hindi tumitingin sa kanya. Ibinagsak ng matanda ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa na naglikha ng isang mapurol na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Alam nating lahat na ikaw ay isang mahusay na accountant sa kumpanya ni Antonio Cruz at alam mo rin ang kalagayan ng ating kumpanya. Carlos has made some questionable movements of funds. Malaki ang nawawala at ang audit ay nakatakda na sa susunod na linggo. Naramdaman ni Mireya ang biglang pagtuyo ng kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at ang bawat pahinang kanyang nababasa ay tila mga lason na gumagapang sa kanyang sistema. Milyon-milyong piso ang nawawala, mga pondong inilaan para sa mga empleyado, at operasyon na ngayon ay napunta sa mga luho at pansariling interes ni Carlos. Ito ay hindi lamang simpleng pagkakamali. Ito ay isang malaking krimen. Dad, it was just a temporary fix. Ibabalik ko rin naman ang pera kapag kumita na ang mga investments ko.
ang depensa ni Carlos sa isang tono na tila ba walang malaking kasalanang nagawa. Ang kailangan lang natin ay ang pirma ni Mireya. Since your firm is handling our internal audit, you can easily clear the books, Mireya. Isang pirma mo lang, malinis na ang lahat. Umiling si Mireya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng mesa. Hindi ko magagawa yan, kuya. It is illegal. Sinisira ninyo hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang integridad ko at ang tiwala ni Antonio sa akin. This is fraud. Biglang tumayo si Don Ernesto. Ang kanyang mga kamay ay mariing nakadiin sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang galit na tila handang sunugin ang anumang bagay na hahadlang sa kanyang kagustuhan. Integridad? Tiwala? Huwag mong gamitin ang mga salitang yan sa harap ko, Mireya. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang nanagluwal sa'yo? Nakakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa pamilyang ito? We gave you everything, even after you shamed us with that child. Ang sigaw ni Ernesto na tila isang kulog na yumanig sa buong opisina. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mireya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tila kasing talim ng isang labaha. Listen to me carefully. You have 24 hours. Pipirmahan mo ang mga dokumentong yan upang ideklarang malinis ang kumpanya. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng aking yaman at impluwensya upang patunayang ikaw ay isang irresponsableng ina. I will prove in court that you are unfit to raise si Leora. Kukunin ko ang apo ko at sisiguraduhin kong kailanman ay hindi mo na siya makikita o mahahawakan. Ang bawat salita ay tila isang sampal na nagpabagsak sa natitirang lakas ni Mireya. Ang kanyang dibdib ay sumisikad sa matinding takot. Ang bawat paghinga niya ay nagiging isang mahapding pakikibaka. Ang imahe ni Leora na umiiyak habang inilalayo sa kanya ay nagsimulang bumalot sa kanyang kaisipan, isang bangungot na tila nagiging katotohanan. Tumingin siya kay Carlos na nananatiling nakangisi, tila nag-e-enjoy sa panonood ng kanyang paghihirap. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama. Ang lalaking dapat ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon, ngunit ngayon ay siya pang humahawak ng kutsilyo sa kanyang leeg. 24 hours, Mireya. Isang pirma mo lang, mananatili sa iyo ang anak mo. Isang pagtanggi, at mawawala ang lahat ng mahalaga sa iyo. Ang huling binitawang salita ni Don Ernesto bago tumalikod at tumingin sa bintana, na tila ba ang buhay ng kanyang anak ay isa lamang piraso ng papel na madaling itapon. Lumabas si Mireya mula sa opisina na tila isang bangkay na naglalakad. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luhang pilit na kumakawala. Sa gitna ng marangyang pasilyo, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin na walang hangganan. Ang walang humpay na pagbuhos ng ulan mula sa madilim na langit ay tila pakikiramay ng kalikasan sa bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Mireya habang mabilis siyang naglalakad palabas ng marangyang gate ng mansyon. Buong higpit niyang yakap ang anak na si Leora na kasalukuyang nanginginig sa lamig at natatakot sa bawat silay ng kidlat na gumuguhit sa kalawakan. Ang suot nilang manipis na damit ay basang-basa na, dumidikit sa kanilang mga balat, at tila nagiging kasing bigat ng mga pasaning bitbit ni Mireya sa kanyang puso. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, pilit na kumakaway sa bawat taxi na dumadaan. Ngunit ang bawat sasakyan ay tila bulag sa kanilang kalagayan at patuloy lamang sa mabilis na pag-arangkada. Nagsasaboy ng maruming tubig mula sa mga kanal. Naramdaman ni Mireya ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa isang poste ng ilaw. Pilit na itinatago ang anak sa ilalim ng kanyang sariling katawan upang mabawasan ang lamig na tumatama sa bata. Sa bawat paghikbi ni Leora, pakiramdam ni Mireya ay isa siyang bigong ina na walang kakayahang protektahan ang tanging kayamanan niya.
Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pares ng matitinding ilaw mula sa isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang harapan. Ang bintana ay bumaba at doon ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha na huling inaasahan niyang makikita sa ganitong oras at kalagayan. Si Antonio Cruz. Mabilis na bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang kanyang sep. May hawak na isang malaking itim na payong na agad niyang itinakip sa mag-ina upang mahadlangan ang bagsik ng ulan. Mireya, get in the car. Please, basang-basa na kayo ni Leora. Baka magkasakit ang bata. Ang nag-aalalang tinig ni Antonio na tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na pagkatao ni Mireya. Hindi na nakapagsalita si Mireya. Hinayaan niya ang sarili na gabayan ni Antonio patungo sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng malinis na leather at ang init na nagmumula sa heater ng sasakyan ay tila isang panaginip matapos ang tindi ng bagyong kanilang hinarap sa loob at labas ng mansyon. Agad na kinuha ni Antonio ang isang malinis at makapal na jacket mula sa likurang upuan at dahan-dahang ipinatong ito sa mga balikat ni Mireya. Kasama na ang nakayakap na si Leora. Ang haplos ng kamay ni Antonio sa kanyang balikat, bagaman panandalian lamang, ay naghatid ng isang uri ng kuryente na nagpadama sa kanya na sa wakas ay ligtas na siya. Tahimik na nagmamaneho si Antonio, hindi nagtatanong, hindi namimilit. Alam niya ang bigat ng katahimikang namamayani at iginagalang niya ang bawat paghikbi na pilit na pinipigil ni Mireya. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa rearview mirror. Tinitiyak na maayos ang kalagayan ng kanyang empleyado. Sa bawat sandaling nagtatagpo ang kanilang mga mata sa salamin, nakakakita si Mireya ng isang uri ng pag-unawa na hindi niya kailanman natanggap mula sa sarili niyang ama. Nang makarating sila sa tapat ng maliit na apartment ni Mireya, pinatay ni Antonio ang makina ng sasakyan, ngunit hindi muna sila bumaba. Kinuha niya ang isang termos ng mainit na kape at ibinaling ang kanyang katawan patungo kay Mireya. Uminom ka muna nito. It will help you calm down. Huwag kang mag-alala. Leora is safe now. Inabot ni Mireya ang baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Sa pag-abot niya, hindi sinasadyang nahulog ang ilang dokumentong hawak niya, ang mga pekeng audit reports na ibinigay ni Don Ernesto. Mabilis na pinulot ni Antonio ang mga papel at sa isang sulyap ay nakita niya ang mga numerong pilit na itinatago ng pamilya Valenzuela. Tumingin si Antonio kay Mireya nang may matinding seryosong ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at proteksyon. I saw these numbers, Mireya. Alam ko kung anong klaseng pressure ang ibinibigay nila sa'yo. Listen to me. You don't have to fight these monsters alone. Hindi kita pababayaan at hinding-hindi ko hahayaang gamitin nila ang kahit na ano laban sa'yo o kay Leora. We will find a way. Ang mga salitang iyon ay tila mga bituin sa gitna ng pinakamadilim na gabi ni Mireya. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan, ang lalaking sa loob ng maraming taon ay naging sep lamang niya. Ngunit ngayon ay tila nagiging tanging pader na handang humarang sa bawat bala na itatapon sa kanya. Sa gitna ng dilim at tunog ng bawat patak ng ulan sa bubong ng sasakyan, isang tanong ang hindi maalis sa isipan ni Mireya. Bakit ba ang isang estranghero ang mas nakararamdam ng kanyang sakit kaysa sa mga taong kasing dugo niya? Ang unang sinag ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa maliit na bintana ng kanilang silid. Nagbibigay ng liwanag sa mukha ni Leora na mahimbing pa ring natutulog. Pinagmasdan ni Mireya ang kanyang anak. Ang bawat mahinahon at pantay na paghinga nito ay tila isang himig na nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng matinding pagod. Ang sakit ng nakaraang gabi ay naroon pa rin, nakabaon sa kanyang mga kalamnan at nagpapabigat sa kanyang mga mata. Ngunit ang takot na naramdaman niya sa mansyon ay unti-unting napapalitan ng isang matigas at malamig na kapasiyahan. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko.
Siya ay isang ina na handang sunugin ang sariling mundo, huwag lamang hayaang makuha ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang bumangon at naghanda para sa pagpasok sa opisina. Sa bawat kilos ni Mireya, ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na makinang nag-aayos ng mga piraso ng impormasyon. Pagdating niya sa kumpanya ni Antonio, ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng lobby ay may dalang bagong uri ng bigat. Hindi bigat ng dusa, kundi bigat ng isang layunin. Pagpasok niya sa pribadong silid ni Antonio, sumalubong sa kanya ang amoy ng sariwang kape at ang nag-aalalang tingin ng kanyang sep. Tumayo si Antonio mula sa kanyang hapag at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung nakatulog ba siya ng maayos, ngunit sapat ang katahimikan upang maunawaan ang lahat. "Sir, I've made a decision." Ang panimula ni Mireya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig gaya ng kagabi. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa ni Antonio. Tinitigan ito ng diretso sa mga mata. "Ibubuhos ko ang lahat. Ipagtatapat ko sa inyo ang lahat ng ginagawa ng pamilya ko. Hindi dahil gusto ko silang saktan, kundi dahil kailangan kong protektahan si Leora. They are blackmailing me to fix their financial mess, or they will take my daughter away." Nanatiling tahimik si Antonio. Ang kanyang anyo ay tila isang matibay na pader na handang sumalo sa anumang bagyong dumarating. Hindi siya nagulat, bagkus ay lalong lumalim ang paggalang sa kanyang mga mata para sa babaeng nasa harap niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang upuan at tinitigan ang mga dokumentong inilapag ni Mireya. "Mireya, I've known you for years. Alam kong hinding-hindi mo magagawang mandaya. If they want a fight, we will give them one. Pero hindi tayo susugod ng bulag. We need a strategy." Doon ay nabuo ang isang plano na puno ng panganib ngunit puno rin ng pag-asa. Iminungkahi ni Antonio na magpanggap si Mireya na sumusuko sa kagustuhan ng kanyang ama. "Magpapanggap kang susunod ka sa kanila. This is the only way para makapasok ka sa loob ng system nila at makuha ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Carlos. While you're there, my team will be working in the background to build a legal shield for you and Leora. Hinding-hindi nila makukuha ang bata, Mireya. I promise you that." Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila naglaho. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Mireya nang dahan-dahang ipatong ni Antonio ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, malapit sa kamay ni Mireya, sapat lamang upang ipadama ang kanyang presensya. Walang salitang binitawan, ngunit ang kislap sa mga mata ni Antonio ay nagpadama kay Mireya na sa wakas, mayroon na siyang kakampi na hindi siya titingnan bilang isang pagkakamali, kundi bilang isang taong karapat-dapat ipaglaban. Ang kanyang puso na tila isang tuyot na lupa sa loob ng 7 taon ay tila nakadama ng unang patak ng ulan ng pag-asa. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, kinuha ni Mireya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig habang hinahanap ang numero ni Don Ernesto. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapatatag ang kanyang kalooban para sa unang hakbang ng kanyang pagbabalat kayo. Nang sagutin ang tawag, ang boses ng kanyang ama ay tila isang mapang-uring dambuhala na naghihintay ng kanyang pagsuko. "Dad," ang wika ni Mireya. Ang kanyang tono ay malamig at tila walang buhay, sapat upang mapaniwala ang kabilang linya. "Pumapayag na ako. Gagawin ko ang gusto ninyo para kay Kuya Carlos. Darating ako sa opisina ninyo bukas upang simulan ang pag-aayos ng mga audit reports. Just please, stay away from Leora." Ang marahas na tawa ni Don Ernesto sa kabilang linya ay tila isang matulis na bagay na pilit naggagasgas sa pandinig ni Mireya. Isang tunog ng tagumpay mula sa isang taong akala ay muli niyang napaamo ang kanyang biktima. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na mukha, alam ni Mireya na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang pagsuko ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng isang marahang paghila sa mitya
na tuluyang susunog sa lahat ng kasinungalingan ng mga Valenzuela. Ang bawat hakbang ni Mireya sa loob ng marangyang lobby ng Valenzuela Group of Companies ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Ang mga pader na yari sa salamin at marmol ay nagbibigay ng isang malamig at mapangalipustang kapaligiran na tila ba bawat sulok ng gusaling ito ay nakakakilala sa kanyang nakaraan at handang humusga sa kanyang bawat galaw. Suot ang kanyang pinakapormal na damit na bagaman luma ay maayos na naplansa, itinaas ni Mireya ang kanyang baba. Hindi na siya ang takot na babaeng pinalayas 7 taon na ang nakalilipas. Siya ngayon ay isang sundalong pumasok sa kuta ng kaaway, bitbit ang isang misyong mas malaki pa sa kanyang sariling takot. Pagdating niya sa itaas na palapag, agad siyang sinalubong ng nakasusulasok na amoy ng mamahaling pabango ni Carlos. Nakasandal ang kanyang kuya sa pintuan ng malawak na opisina, may hawak na baso ng kape at isang mapang-uyam na ngiti na tila nagsasabing siya ang nagmamay-ari ng bawat hiningang ilalabas ni Mireya sa loob ng gusaling iyon. Ang bawat sulyap ng mga empleyado sa paligid ay nagpapabigat sa hangin, mga bulong-bulungan na tila mga bubuyog na naghahatid ng balitang nagbalik na ang itim na tupa ng pamilya. Look who's finally here! Ang kapatid nating akala mo ay napakalinis, pero heto at bumalik din sa amin dahil sa kailangan ng pera. Ang boses ni Carlos ay puno ng panunuya, sapat upang marinig ng mga taong naglalakad sa pasilyo. Huwag mong isipin na porke accountant ka ni Antonio ay seryoso ang trabaho mo rito. You are here to clean up my mess, Mireya. Kaya bago ka magsimula, timplahan mo muna ako ng kape. Black, no sugar, just like your miserable life. Naramdaman ni Mireya ang biglang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi at ang panginginig ng kanyang mga kamao sa ilalim ng kanyang dalang folder. Ang bawat salita ni Carlos ay tila mga latay na nagpapakirot sa kanyang sugatang dangal. Ngunit sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang tinig ni Antonio, ang pangakong proteksyon at ang paalalang kailangan niyang maging matatag. Dahan-dahan niyang nilunok ang kanyang pride, isang mapait na lasa na tila bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumalikod siya at tahimik na tinungo ang pantry. Ang bawat patak ng mainit na tubig sa tasa ay tila isang paalala na ang bawat sakripisyong ginagawa niya ngayon ay para sa nagniningning na bukas ni Leora. Nang sumapit ang dapit hapon at unti-unti nang nababawasan ang mga tao sa opisina, nagsimula ang tunay na trabaho ni Mireya. Sa loob ng maliit at madilim na cubicle na ibinigay sa kanya, binuksan niya ang computer system ng kumpanya. Ang bawat pag-ilaw ng monitor sa kanyang muka ay nagpapakita ng kanyang matinding konsentrasyon. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Dahan-dahang binubuksan ang mga nakatagong financial files na pilit na ikinubli ni Carlos. Ang bawat numero na lumalabas sa screen ay tila mga piping saksi sa korupsyon at kasakiman ng kanyang sariling pamilya. Mabilis niyang isinaksak ang isang flash drive sa gilid ng CPU. Ang progress bar sa monitor na unti-unting napupuno ay tila isang orasan na bumibilang ng kanyang nalalabing oras bago siya mahuli. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpaparamdam ng matinding kaba. Bawat maliit na tunog ng pag-andar ng aircon sa katahimikan ng gabi ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Konting sandali na lang, Leora. Malapit na tayong lumaya. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa naglo-loading na file. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang katahimikan ng palapag ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng mga takong napapalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang tunog na yon ay tila isang hatol na nagpapabagal sa daloy ng kanyang dugo. Hindi pa man siya nakakalingon, ang anino ng isang tao ay dahan-dahan nang bumabalot sa kanyang lamesa. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanigas ng maramdaman niya ang malamig na presensya sa kanyang likuran.
Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang cubicle at doon ay nakatayo si Doña Ramona. Ang kanyang ina ay may hawak na isang baso ng tsaa, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang labaha habang nakatitig sa monitor kung saan kasalukuyang nakasaksak ang flash drive ni Mireya. Ang mapanuring sulyap ni Ramona ay tila naghuhukay sa kaibuturan ng kaluluwa ni Mireya. Nagtatanong kung bakit ang kanyang anak ay abala pa rin sa trabaho sa gitna ng kadiliman. Gabi na, Mireya. Bakit parang masyado kang seryoso sa paglilinis ng mga papeles ng kuya mo? Ang boses ni Ramona ay mahinahon ngunit puno ng lason habang dahan-dahan nitong inilalapag ang baso sa tabi ng flash drive. O baka naman may iba kang hinahanap na hindi namin dapat malaman. Ang bawat hibla ng katawan ni Mireya ay tila naging yelo sa sandaling maramdaman niya ang malapit na presensya ni Doña Ramona. Mabilis niyang itinago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, habang ang kanyang puso ay tila isang nakakulong na ibon na pilit humuhulagpos sa kanyang dibdib. Ang liwanag mula sa monitor ng computer ay nagpapakita ng panginginig ng kanyang mga labi, ngunit pilit niyang pinanatili ang isang maskara ng pagkakalma. Dahan-dahan niyang itinaboy ang mouse upang takpan ang window ng file transfer sa pamamagitan ng isang blankong spreadsheet, sapat lamang upang hindi makita ang progress bar na unti-unti nang natatapos. Pumasok si Doña Ramona sa loob ng maliit na cubicle, ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa matigas na sahig ay tila isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Inilapag niya ang isang maliit na tray na may mainit na tsa at ilang piraso ng paboritong kakanin ni Mireya noong bata pa ito. Ang amoy ng tsa ay humalo sa malamig na hangin ng opisina, isang amoy na dapat sana ay nagbibigay ng ginhawa. Ngunit para kay Mireya, ito ay kasing pait ng lason. Gabi na, Mireya. Masyado kang nagpapakapagod para sa mga papeles ng kuya mo. I brought you some tea and suman. Alam kong paborito mo itinin. Ang tinig ni Ramona ay malambing, tila isang mapagmahal na ina na nag-aalala sa kanyang anak. Bakit ba parang pasan mo ang daigdig sa bawat pagtitig mo sa computer na yan? You look so pale, anak. Tumingin si Mireya sa tsaa. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Nakita niya ang kunwaring pagkalinga sa mga mata nito. Ang parehong tingin na ginamit ni Ramona 7 taon na ang nakalilipas bago siya nito tuluyang itakwil. Naramdaman ni Mireya ang isang malalim na hapdi sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng pagmamahal mula sa kanyang ina ay tila isang pagtatangka na muling itali ang kadena ng utang na loob sa kanyang mga kamay. Salamat po, ma. I just want to finish this as soon as possible. Ang tugon ni Mireya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon. Hinaplos ni Ramona ang buhok ni Mireya. Isang haplos na kasing lamig ng porselanang hawak nito. Alam mo, Mireya, ang pamilya ay parang isang katawan. Kapag masakit ang isang bahagi, lahat tayo ay nagdurusa. Your Kuya Carlos is a good man. He just made some mistakes. We need you to be his shield. Huwag ka nang maging matigas ang puso. Isipin mo si Leora. Kung tutulungan mo kami, masisiguro namin ang magandang kinabukasan para sa kanya. Do this for the family, and I promise, everything will be forgotten. Ang bawat kataga ni Ramona ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng kutsilyo sa sugatang puso ni Mireya. Ito ang gaslighting na kabisadong-kabisado ng kanyang ina. Ang paggamit ng moralidad at pag-ibig upang pagtakpan ang isang malaking kasalanan. Sa loob ng 7 taon, ang mga salitang ito ang pumatay sa kanyang kumpiyansa. Ngunit ngayon, ang bawat salita ay nagsisilbing apoy na nagpapatigas sa kanyang paninindigan. Hindi niya magawang kainin ang pagkaing dala nito dahil natatakot siyang mabulunan sa tindi ng pagkasuklam. I understand, ma. Gagawin ko po ang makakaya ko. Ang huling wika ni Mireya bago yumuko. Pilit na itinatago ang mga matang nagsisimula ng mangilid ang luha.
dahil sa galit. Nang sa wakas ay tumalikod na si Ramona at lumabas ng silid. Ang tunog ng papalayo nitong mga yabag ay tila isang mabigat na pasaning na alis sa balikat ni Mireya. Mabilis niyang dinampot ang tray at itinapon ang pagkain sa basurahan sa sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Hindi na siya muling magpapalinlang sa tamis ng lason. Binalikan niya ang monitor. Tapos na ang transfer. Hinugot niya ang flash drive at dahan-dahang binuksan ang mga files sa kanyang sariling laptop upang suriin ang huling bahagi ng audit. Ngunit habang binabasa niya ang mga pangalan sa listahan ng mga accounts na nilustay ni Carlos, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi lamang ito simpleng nakaw sa kumpanya. Nakita ni Mireya ang isang folder na may pamagat na Retirement Fund, Employees 2024. Sa loob nito ay ang listahan ng mga matatandang empleyado, mga taong naglingkod sa kumpanya sa loob ng 30 taon na ngayon ay wala nang makukuhang pundo dahil ang kanilang mga ipon ay ginamit ni Carlos upang bayaran ang kanyang mga utang sa sugal at maling negosyo. Ang mga pangalang nakita niya ay mga taong kilala niya, mga taong may mga pamilyang umaasa sa bawat sentimo ng kanilang pawis. Ang bawat pangalan sa listahan ay tila isang sigaw ng katarungan na humahampas sa konsensya ni Mireya. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya at kay Liora. Ito ay tungkol sa libu-libong buhay na wawasakin ng kasakiman ng kanyang sariling dugo. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa bawat paghinga. Sa gitna ng madilim na opisina, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Mireya habang nakatitig sa listahan ng mga biktima. Paano niya magagawang manahimik kung ang bawat sentimong ipapakain niya kay Liora mula sa pamilyang ito ay nanggaling sa nakaw na kinabukasan ng mga inosenteng tao? Ang tanong na yon ay tila isang matulis na karayom na pilit naggagasgas sa kanyang kaluluwa na nag-iiwan sa kanya sa gitna ng isang matinding dilema na walang madaling labasan. Ang bawat pangalan sa listahan ng mga ninakawang empleyado ay tila isang tinik na bumaon sa konsensya ni Mireya na nag-uudyok sa kanya na hanapin ang katarungan para sa mga taong walang laban. Sa gitna ng kanyang pag-iimbestiga sa loob ng kumpanya, napansin niya ang matandang katiwala na si Mang Lino, ang punong accountant na naglingkod sa mga Valenzuela sa loob ng 3 dekada. Ang mga kamay ng matanda ay tila mga tuyong sanga na nanginginig habang inaayos ang mga luma at maalikabok na ledger. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tila may daladalang mabigat na sikreto na hindi na kayang bitbitin ng kanyang matatandang balikat. Dahan-dahang lumapit si Mireya. Ang kanyang tinig ay naging isang pabulong na puno ng paggalang at malasakit. Sa isang sulok ng archive room kung saan ang hangin ay amoy lumang papel at nakakalunod na katahimikan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Doon ay nakita ni Mireya ang isang tahimik na pagsusumamo. Hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Sa isang mabilis, ngunit maingat na pagkilos, iniabot ni Mang Lino ang isang maliit na susi na yari sa tanso, kasabay ng isang babalang tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang nagluluksang kaluluwa. Huwag ninyo pong sasabihing sa akin galing ito, Ma'am Mireya. Ang susing iyan ay para sa isang safety deposit box sa bangko na matatagpuan sa kanto ng aming kalsada. Doon itinago ng inyong kuya ang mga tunay na resibo at ang listahan ng mga ghost companies na ginagamit nila upang ilabas ang pera. Maawa po kayo sa amin. Kailangan naming makuha ang aming pinaghirapan para sa aming pagtanda. Ang pabulong na pahayag ni Mang Lino, ang kanyang boses ay tila isang marahang pag-ihip ng hangin na may dalang bigat ng 1,000 hinaing. Nang sumapit ang gabi, ang hangin sa parke ay naging kasing lamig ng isang yelo na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Mireya. Nakaupo siya sa isang lumang bangkong kahoy malayo sa mga ilaw ng kalsada
habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang palad sa susing ibinigay ni Mang Lino. Ang bawat anino ng mga puno na gumagalaw dahil sa ihip ng hangin ay tila mga banta na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit ang matinding kaba ay biglang napawi nang mamataan niya ang pamilyar na anyo ni Antonio na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang bawat hakbang nito sa tuyong damuhan ay tila isang himig ng kaligtasan. Naupo si Antonio sa kanyang tabi, hindi masyadong malapit upang magbigay ng respeto, ngunit sapat ang distansya upang maramdaman ni Mireya ang init na nagmumula sa kanyang presensya. Ipinakita ni Mireya ang susi at ipinaliwanag ang lahat nang natuklasan niya tungkol sa mga pekeng titulo ng lupa at ang pagkakasangkot ng isang makapangyarihang pangalan sa politika. Ang mukha ni Antonio ay naging seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila naglalayag sa isang malalim na karagatan ng mga plano at pag-aalala. This is bigger than we thought, Mireya. Hindi lang ito basta pagnanakaw sa kukumpanya. This involves people who can make anyone disappear in a blink of an eye. Pero huwag kang matakot. I will protect you and Leora with everything I have. Ang mahinahong pangako ni Antonio, ang kanyang boses ay tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang panganib. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng parke at ang kagat ng malamig na hangin, naramdaman ni Mireya ang isang matinding pagod na tila ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong lumabas. Nang hindi niya namamalayan, dahan-dahang sumandal ang kanyang ulo sa balikat ni Antonio. Isang tahimik na sandali ng pagpapakumbaba at pagtitiwala. Amoy ng malinis na tela at isang pahiwatig ng kanyang pabango ang sumakop sa pandama ni Mireya, na naghatid ng isang uri ng kapayapaan na 7 taon na niyang hindi nararamdaman. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Wala ang mga Valenzuela, wala ang audit, wala ang takot. Mayroon lamang 2 kaluluwa na nagtatagpo sa gitna ng isang malupit na bagyo. Dahan-dahang inabot ni Antonio ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang likod ng palad ni Mireya. Isang simpleng pagkilos na puno ng libu-libong kahulugan ng suporta at pagmamahal. Ngunit ang mahiwagang sandali na yon ay biglang nabasag nang dahan-dahang magliwanag ang isang bahagi ng madilim na kakahuyan sa kanilang harapan. Ang isang biglaang kislap ng liwanag na tila nagmumula sa lens ng isang kamera ay mabilis na gumuhit sa kadiliman bago muling naglaho sa anino ng mga puno. Nanigas si Mireya sa kanyang kinaroroonan. Ang kanyang mga mata ay pilit na tinititigan ang lugar kung saan nanggaling ang kislap, habang ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nakararamdam ng isang matinding panganib. Ang bawat paghinga niya ay tila naging isang mahapding pakikibaka, habang ang katotohanang may nagmamanman sa kanila ay unti-unting lumulunod sa kanyang kaisipan. Sino ang kumuha ng litrato at gaano kalayo ang handang gawin ng kanyang pamilya upang pigilan ang katotohanang dahan-dahan na niyang inilalabas sa liwanag? Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na bumabalot sa loob ng opisina ni Carlos. Habang nakatayo si Mireya sa harap ng malawak na lamesang yari sa mamahaling kahoy, nararamdaman niya ang bawat mapanuring titig ng kanyang kuya na tila ba isa siyang insekto na nais nitong tapakan. Ang bawat kilos ni Carlos mula sa pag-ikot ng kanyang mamahaling silya hanggang sa marahang paghaplos sa kanyang malinis na bigote ay nagpapakita ng isang uri ng kapangyarihang nakaugat sa panunupil at kayabangan. Dahan-dahang kinuha ni Carlos ang isang sobre mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng sobre ay lumabas ang mga litratong kinuha sa parke kagabi. Mga imahe ni Mireya na nakasandal ang ulo sa balikat ni Antonio sa ilalim ng madilim na kakahuyan. Ang bawat kislap ng mga larawan sa ilalim ng liwanag ng opisina ay tila mga sampal na nagpapakirot sa dangal ni Mireya. Kahit kailan talaga, Mireya, hindi ka na nagbago. Akala ko ba ay nagpapakapaka-martir ka para sa anak mo?
Pero heto ka, kinakalantiri mo ang boss mo sa gitna ng dilim. Ang boses ni Carlos ay puno ng nakasusulasok na panunuya. Ang bawat salita ay tila may dalang lason na nais sumira sa reputasyon ng kanyang kapatid. Sinasabi ko na nga ba, kaya ka lang naging paborito ni Antonio Cruz ay dahil sa ibinebenta mo ang sarili mo para sa pabor. Isang nagbebenta ng sarili noon hanggang ngayon. Naramdaman ni Mireya ang biglang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga pisngi dahil sa tindi ng galit, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Ang bawat insulto ni Carlos ay tila mga itim na usok na pilit bumabalot sa kanyang paghinga, ngunit sa halip na manghina, lalong tumibay ang kanyang paninindigan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Carlos, isang titig na hindi kumukurap, isang titig na puno ng isang uri ng tapang na hindi kailanman nakita ng kanyang kuya sa kanya. Kung ang paghingi ng tulong sa isang disenteng tao ay tinatawag mong pagkakalantiri, ano ang tawag mo sa pagnanakaw sa pondo ng mga matatandang empleyado para lamang mabayaran ang mga utang mo sa sugal, kuya? Ang balik na tanong ni Mireya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang talim na tila humihiwa sa hangin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Carlos, ang kanyang ngisi ay napalitan ng isang biglaang pagkabigla bago muling bumalik ang kanyang mapang-uring anyo. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng sagot mula sa kapatid na dati ay tanging pag-iyak lamang ang alam gawin. "Huwag mo akong baliktarin, Mireya. Wala kang ebidensya laban sa akin." Ang sigaw ni Carlos habang mariing nakahawak sa gilid ng kanyang lamesa. Dahan-dahang inilabas ni Mireya ang isang folder na may tatak na draft audit report. Ibinukas niya ito sa tapat ni Carlos at itinuro ang isang blangkong linya sa ibaba ng isang pahina. "Pirmahan mo ang draft na ito, kuya. Sinasabi rito na binibigyan mo ako ng awtoridad na ayusin ang lahat ng discrepancy sa audit para malinis ang pangalan mo bago ang board meeting. Isang pirma mo lang at sisiguraduhin kong hindi ka mapapahiya sa harap ni Dad." Ang pagngisi ni Carlos ay muling bumalik. Tila naniniwala na muli niyang napaamo ang kanyang kapatid. Sa kanyang pag-aakala, ang dokumentong yon ay ang kanyang ligtas na daanan mula sa panganib. Hindi niya alam na ang bawat salitang nakasulat sa draft na yon ay isang pag-amin sa kanyang mga illegal na transaksyon na disguised bilang administratibong awtoridad. Mabilis niyang kinuha ang kanyang pluma at buong diin na nilagdaan ng papel. Isang pirma na magsisilbing mitya ng kanyang sariling pagbagsak. "There! Ngayon, siguraduhin mong malinis ang lahat, kundi ay ilalabas ko ang mga litratong ito sa harap ng buong kumpanya at sa harap ni Leora." Ang huling banta ni Carlos habang ibinabalik ang sandalan ng kanyang silya. Kinuha ni Mireya ang dokumento. Ang kanyang puso ay bumibilis sa tindi ng tagumpay na kanyang nakamit sa gitna ng panganib. Ito na ang huling pirasong kailangan niya. Ang mismong pirma ni Carlos na nagpapatunay ng kanyang kontrol sa mga peking account. Tumalikod siya nang hindi nagpapaalam. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Ngunit nang makalabas siya ng opisina at dahan-dahang humuhupa ang tensyon sa kanyang dibdib, biglang nanginginig ang kanyang telepono sa loob ng bulsa. Sa pag-aakalang si Antonio ito, mabilis niyang sinagot ang tawag. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang kay Antonio, kundi ang nanginginig na tinig ng yaya ni Leora. "Ma'am Mireya, nasaan po kayo?" May dalawang lalaking nakaitim na sasakyan ang kanina papaikot-ikot sa tapat ng paaralan ni Leora. Tinatangka nilang lumapit sa bata. Nang matapos ang klase, mabuti na lamang at agad kaming nakapasok sa loob ng guardhouse. "Ma'am, natatakot po ako para sa bata." Ang boses ng yaya ay puno ng pagpapanik na sinabayan ng tunog ng mabibigat na paghinga dahil sa takot. Naramdaman ni Mireya ang biglang pagbagsak ng kanyang puso. Tila ba ang buong mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang kumpas ng kanyang paghinga ay naging mabilis at mahapdi, habang ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nakararamdam ng isang uri ng takot na hindi mapapantayan ng anumang banta ng kanyang ama
o kuya. Ang tagumpay na hawak niya sa kanyang mga kamay ay tila biglang nawalan ng halaga sa harap ng panganib na nagbabanta sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang napasandal sa pader ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tindi ng pangamba. Alam ni Mireya na hindi na lamang ito isang laro ng mga papeles at audit. Ito ay naging isang madilim at tuso ng digmaan kung saan ang inosenteng buhay ni Leora ang ginagawang mitya. Sino ang mga lalaking iyon at gaano kalayo ang handang gawin ng mga Valenzuela upang siguruhing mananatiling nakasara ang bibig ni Mireya? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Mireya. Ang tinig ng yaya sa kabilang linya ay naging isang malabong ugong na lamang habang ang kanyang paningin ay nagsimulang mangulabo. Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay matapang na humahawak sa mga dokumento ng katarungan ay ngayon ay nanginginig ng hindi mapigilan na nagiging sanhi ng dahan-dahang pagpulas ng telepono mula sa kanyang basang palad. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa tindi ng takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sinubukan niyang humakbang patungo sa pintuan, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila na nawalan ng lakas. Sa labas ng pasilyo, nakita niya ang anino ni Don Ernesto na nakatayo at nakikipag-usap sa ilang mga tagapamahala. Ang presensya ng kanyang ama ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang paglaya. Alam niyang sa sandaling lumabas siya ng may bakas ng taranta, ay agad na maghihinala ang matanda at baka lalong manganib ang sitwasyon. Sa gitna ng kanyang desperasyon, mabilis siyang nagtago sa isang madilim na sulok ng archive room at mabilis na nag-type ng mensahe para kay Antonio. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang pagsusumamo para sa isang himala. "Sir, please. Kailangan ko po ng tulong ninyo. May mga lalaking nagmamanman kay Leora sa school. Hindi ako makalabas dahil binabantayan ako ni Dad. Please, iligtas niyo ang anak ko." Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang seryosong board meeting, naramdaman ni Antonio Cruz ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng isang mahalagang presentasyon, hindi niya sana ito papansinin, ngunit nang makita ang pangalan ni Mireya, agad na kumunot ang kanyang noo. Sa pagbasa ng mensahe, ang kanyang anyo ay biglang nagbago mula sa pagiging kalmado patungo sa isang mapanganib na awtoridad. Hindi na siya nag-atubili. Tumayo siya sa gitna ng pagpupulong, hindi pinansin ang mga nagtatakang tingin ng kanyang mga kasosyo at mabilis na lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay puno ng layunin. Ang kanyang muka ay tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Makalipas ang isang oras na tila naging isang kawalang hanggan para kay Mireya, nakatanggap siya ng isang maikling tugon mula kay Antonio. "Leora is with me. She is safe. Meet us at my house." Ang bawat salita sa mensaheng iyon ay tila isang malakas na agos ng tubig na pumatay sa apoy ng takot sa dibdib ni Mireya. Dahan-dahang bumalik ang daloy ng hangin sa kanyang mga baga. Bagaman ang kanyang puso ay nananatiling pagod mula sa matinding kaba. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang lumabas ng gusali nang hindi napapansin, dumaan sa likurang pintuan ng mga empleyado at mabilis na sumakay ng taxi patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak. Pagdating niya sa malawak at tahimik na tahanan ni Antonio, agad siyang sinalubong ng amoy ng sariwang lavender at ang init ng isang tunay na tahanan. Doon, sa gitna ng malambot na sofa sa sala, nakita niya ang isang tanawing nagpapaiyak sa kanya sa tuwa. Nakasandal si Leora sa dibdib ni Antonio, mahimbing na natutulog habang ang maliit na kamay nito ay nakahawak sa laylayan ng polo ng lalaki. Si Antonio naman ay nakaupo ng tuwid, hindi gumagalaw upang hindi magising ang bata, habang ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa likod ni Leora bilang proteksyon. Dahan-dahang lumapit si Mireya. Ang kanyang mga tuhod
ay tuluyan ng bumigay at napaluhod siya sa tabi ng sofa. Ang sunod-sunod na patak ng luha ng pasasalamat ay bumasa sa kanyang mga pisngi. Napansin ni Antonio ang kanyang pagdating. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng lambing at lalim na tila nagsasabing hindi niya kailanman hahayaang muling mangyari ito. "She's fine, Mireya. Natakot lang siya ng bahagya kaya pinatulog ko muna." Ang pabulong na wika ni Antonio. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong awit. Sa gitna ng gabi, inabot ni Mireya ang kamay ni Antonio. Marahan niya itong pinisil bilang tanda ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay napuno ng isang uri ng emosyon na higit pa sa pagiging magamo. Naramdaman ni Mireya ang init na nagmumula sa palad ni Antonio. Isang init na nagpadama sa kanya na sa wakas, pagkatapos ng 7 taon ng pag-iisa sa digmaan, ay meron na siyang katuwang na handang sumalo sa bawat bala para sa kanya. "Thank you, Antonio. I do not know what I would do without you." Ang nanginginig na bulong ni Mireya, habang ang kanyang noo ay dahan-dahang sumandal sa gilid ng sofa, malapit sa braso ni Antonio. "You don't have to think about that anymore. As long as I'm here, no one will touch the both of you. I promise you that, Mireya." Ang tugon ni Antonio habang dahan-dahang hinaplos ng kanyang daliri ang isang hibla ng buhok ni Mireya na humaharang sa mukha nito. Isang simpleng pagkilos na puno ng respeto at umuusbong na pag-ibig. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabasag nang magliwanag ang telepono ni Mireya sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa kanyang landlord ang bumulaga sa kanya, na sinamahan ng mga litrato ng kanyang mga gamit, ang kanyang mga damit, ang mga laruan ni Leora, at maging ang kanilang kaisa-isang lumang kama, na ngayon ay nakatambak na sa maruming kalsada sa labas ng kanilang apartment. "Ma'am Mireya, pasensya na po. May dumating na mga tauhan ni Don Ernesto kanina. Sabi nila ay hindi na kayo nakatira rito at binayaran nila ang buong renta ng unit para paalisin kayo agad. Itinapon na po nila ang lahat ng gamit ninyo sa labas." Nanigas si Mireya habang tinititigan ang mga larawan ng kanyang buhay na parang basurang nakakalat sa kalsada. Ang bawat piraso ng kanyang pinaghirapan ay pilit na dinudurog ng kanyang sariling pamilya. Tumingin siya kay Antonio. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang panibagong uri ng sakit. Ngayon, hindi na lang sila tinatangkang saktan. Tuluyan na silang binura ng kanyang mga magulang sa mundo ng mga may tahanan. Sa gitna ng marangyang bahay ni Antonio, ang katotohanang wala na silang babalikan ay tila isang malalim na sugat na muling bumukas sa kaluluwa ni Mireya. Ang katahimikan sa loob ng malawak na tahanan ni Antonio ay tila isang malambot na yakap na pilit nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Mireya. Habang nakatingin siya sa screen ng kanyang telepono sa mga larawan ng kanilang kakarampot na kagamitang nakatambak sa maruming kalsada, naramdaman niya ang isang uri ng pagkapahiya na kasing pait ng lason. Ang bawat damit ni Leora na nakakalat sa semento, ang kaisa-isang banig na kanilang pinagsaluhan ay tila mga labi ng isang buhay na pilit dinudurog ng pamilyang Valenzuela. Napakuyom ang kanyang mga palad, ang kanyang mga kuko ay nabaon sa sariling balat, sapat upang magdulot ng hapdi na nagpapaalala sa kanya na gising siya at hindi ito isang masamang panaginip. "Dito na muna kayo. You don't have to worry about a place to stay, Mireya. My house is your house now." Ang mahinahong tinig ni Antonio ay bumasag sa kalsadang puno ng mapapait na alaala sa kanyang isipan. Inangat ni Mireya ang kanyang paningin at nakita ang lalaking kanina pa hindi lumalayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ni Antonio ay walang bakas ng panghuhusga. Tanging isang malalim na proteksyon na tila isang kuta na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Sa kabila ng kanyang pagod, naramdaman ni Mireya ang isang kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Isang damdaming 7 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot dahil sa takot na muling masaktan. "Thank you, Antonio. Pero nahiya na ako.
I've caused you so much trouble na. Ang pabulong na sagot ni Mireya. Ang kanyang boses ay tila isang marahang pag-ihip ng hangin sa gitna ng kadiliman. Umiling si Antonio at dahan-dahang naupo sa tapat niya. Ang kanyang anyo ay puno ng katapatan. It's not trouble if it's for someone I care about. Ngayon, kailangan nating mag-focus. Bukas na ang board meeting. This is our only chance to end this, Mireya. Kailangan nating ilatag ang lahat ng ebidensya. Sa loob ng sumunod na ilang oras, ang sala ni Antonio ay naging isang silid ng digmaan. Inilatag ni Mireya ang lahat ng dokumento, ang mga pekeng audit reports, ang pirma ni Carlos na nakuha niya sa pamamagitan ng pagbabalat kayo, at ang mga listahan ng mga ninakawang empleyado na ibinigay ni Mang Lino. Ang bawat numero sa spreadsheet ay tila mga sundalong nagmamartsa patungo sa katarungan. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga lampu-lampasuhin, ang dalawang kaluluwa ay magkasamang nagbubuo ng isang kasong hindi matitibag ng anumang kasinungalingan. Isang bulletproof audit na siyang magiging hatol sa kasakiman ng mga Valenzuela. Habang papalalim ang gabi, napansin ni Antonio ang panginginig ng mga kamay ni Mireya habang tinitipa ang huling bahagi ng ulat. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng babae. Pinatigil ito sa paggalaw at buong ingat na hinawakan ang kanyang mga daliri. Ang init ng palad ni Antonio ay tila isang lunas sa bawat sugat na tinamo ni Mireya sa mga nagdaang araw. Mireya, look at me. Ang utos ni Antonio. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng lambing na nagpabilis sa pintig ng puso ni Mireya. Tumingin ang babae sa kanya at doon sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang isang pangakong hindi kailanman nabali. Natatakot ka ba para sa bukas? Natatakot ako na baka hindi sapat ang lahat ng ito. Natatakot ako na baka manalo na naman sila. Ang tapat na pag-amin ni Mireya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Dahan-dahang inangat ni Antonio ang kamay ni Mireya at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa likod ng palad nito. Ang halik na yon ay hindi nagtataglay ng anumang pagnanasa, kundi isang banal na pangako ng katapatan at pagsinta. Isang tahimik na pagkilala sa kanyang halaga bilang isang babae at bilang isang ina. Naramdaman ni Mireya ang pagsikad ng kuryente sa kanyang buong katawan, isang uri ng kilig na nagpadama sa kanya na sa wakas ay may isang lalaking handang lumuhod sa kanyang harapan, hindi upang siya ay maliitin, kundi upang siya ay dakilain. Nandito ako sa likod mo bukas, hinding-hindi kita bibitawan. Ang huling pabulong na wika ni Antonio bago sila nagkatinginan ng matagal. Isang sandali ng wagas na koneksyon sa gitna ng nagbabadyang gulo. Ngunit ang mahiwagang katahimikan ay biglang nabasag nang magliwanag ang screen ng telepono ni Mireya na nakapatong sa ibabaw ng mga dokumento. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. Nang buksan niya ito, ang kanyang dugo ay tila naging yelo sa tindi ng kaba. Mireya, si Mang Lino ito gamit ang telepono ng aking apo. Tumakas na kayo. Nalaman ni Don Ernesto na nawawala ang mga dokumento sa archive at ang susing ibinigay ko sa inyo. Pinapahanap na kayo sa mga tauhan niya ngayon din. Alam nila kung nasaan kayo. Huwag kayong kampante. Parating na sila. Ang bawat salita ni Mang Lino ay tila isang mabilis na yabag ng panganib na papalapit sa kanila. Nanlalaki ang mga mata ni Mireya habang tinititigan ang mensahe, ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mahapdi. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng isang sasakyan na dahan-dahang humihinto sa harap ng gate ay nagbigay ng isang uri ng takot na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Alam ni Mireya na ang kanyang ama ay hindi titigil hanggat hindi siya muling nasisira. Ang bawat segundo ay tila isang mitya na unti-unting nauubos, habang ang banta ng mga Valenzuela ay dahan-dahan nang kumakatok sa kanilang pintuan.
Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila isang matalim na liwanag na pilit na inilalantad ang bawat dumi sa lungsod. Ngunit sa loob ng malawak at malamig na lobby ng Valenzuela Group of Companies, tila walang puwang ang anumang init. Ang bawat hakbang ni Mireya sa ibabaw ng makinis na marmol ay tila isang martsa patungo sa isang arena kung saan ang kanyang dangal at kinabukasan ang nakataya. Sa kanyang tabi, ang presensya ni Antonio ay tila isang matibay na pader na hindi kayang tibagin. Ang bawat sulyap nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Bagaman, may mga gwardiyang nakaharang at tila may utos na huwag silang papasukin. Sapat ang awtoridad sa tinig ni Antonio at ang kanyang katayuan bilang punong auditor upang dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Sa loob ng boardroom, ang hangin ay naging kasing bigat ng isang nagbabadyang bagyo. Nakaupo si Don Ernesto sa kabisera ng mahabang lamesa. Ang kanyang anyo ay puno ng kapangyarihan at pagmamataas na tila ba siya ang hari ng mundong iyon. Sa kanyang kanan ay nakaupo si Doña Ramona, suot ang kanyang pinakamahal na alahas na tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. At sa tabi nito ay ang nakangising si Carlos. Ang bawat miyembro ng board ay tahimik na nakamasid. Ang kanilang mga mukha ay tila mga estatwang, walang buhay na naghihintay ng huling hatol. Mabuti at dumating ka, Mireya. Akala ko ay nakalimutan mo na ang usapan natin. Ang panimula ni Don Ernesto, ang kanyang boses ay malalim at tila may dalang banta na nakabalot sa isang huwad-huwad na ngiti. Members of the board, nais kong ipakilala ang aking anak, si Mireya. Siya ang nagsagawa ng ating internal audit. Sa kabila ng aming mga naging hidwaan noon, napatunayan niyang ang dugo ay mas matimbang kaysa sa ano paman. She has finally understood the meaning of utang na loob. Tumingin si Ernesto kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay nag-uutos ng pagsunod. I am proud to say na ang aking anak na si Carlos ay naging biktima lamang ng maling akusasyon. And today, Mireya will present the clean audit report na magpapatunay na ang ating kumpanya ay nananatiling matatag at marangal sa ilalim ng pamumuno ng pamilya Valenzuela. Naramdaman ni Mireya ang isang nakasusulasok na pagkasuklam sa bawat salitang binitawan ng kanyang ama. Ang salitang utang na loob ay tila isang kadenang pilit na itinatali sa kanyang leeg, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang muli siyang masakal. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang bawat kilos ay may dalang dignidad at lamig, na tila ba ang lahat ng emosyon ay kinalimutan na niya sa labas ng silid. Inayos niya ang kanyang salamin sa mata at tiningnan ang kanyang ina ng diretsyo. Nakita niya ang mapanuring tingin ni Ramona, ang tingin na nagsasabing utang niya rito ang kanyang buhay. Ngunit sa isip ni Mireya, ang utang na iyon ay nabayaran na ng 7 taon ng pag-iisa at ng bawat luhang pumatak sa pisngi ni Leora. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang takot ay tuluyan nang naglaho at napalitan ng isang mapanganib na kapayapaan. Members of the board at sayudad, ang simula ni Mireya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Bawat salita ay tila isang hatol na humihiwa sa katahimikan. I am here not to present what you want to hear, but what is the truth. Ang audit report na hawak ninyo ngayon ay ang bersyong nais ninyong paniwalaan ng lahat. Pero ang tunay na ulat ay narito sa folder na ito. Dahan-dahang inilakad ni Mireya ang folder patungo sa gitna ng lamesa. Ang bawat segundo ay tila naging isang kawalang hanggan habang ang kanyang mga daliri ay marahang inilalapag ang manipis na papel sa tapat ng kanyang ama. Sa labas ng pinto, napansin ng ilang miyembro ng board ang mga lalaking nakauniporme na tila may hinihintay, isang misteryong nagpapabigat pa lalo sa tensyon sa loob ng silid. This is not a clean audit, Dad.
Ang wika ni Mireya, ang kanyang tinig ay naging kasing malamig ng yelo habang nakatitig sa nanlalaking mga mata ni Don Ernesto. Inilalahad sa dokumentong ito ang lahat ng fraudulent at criminal anomalies na isinagawa ni Carlos sa ilalim ng inyong proteksyon. Ang bawat sentimong kinuha sa mga empleyado, ang bawat peking account, at ang bawat ilegal na transaksyon ay nakatala rito ng may sapat na ebidensya. Ang bawat paghinga ni Don Ernesto ay naging mahapdi habang dahan-dahang binubuksan ng folder. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng kayabangan ay biglang naging kasing putla ng isang bangkay. Ang pulang tatak na fraudulent na nakasulat sa bawat pahina ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang huling pag-asa. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Mireya habang hinihintay ang pagsabog ng galit ng pamilyang akala ay muli siyang napasuko. Ang bawat pahina na binubuklat ni Don Ernesto ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang pumapatay sa kanyang dangal. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng awtoridad, ay ngayon ay nanginginig ng hindi mapigilan na nagiging sanhi ng marahas na pagkaluskos ng mga papel sa ibabaw ng mesa. Ang pula at malalaking titik na nagsasabing fraudulent ay tila mga apoy na nagbabadyang sumunog sa buong kumpanya na binuo niya sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing pait ng lason, habang ang bawat miyembro ng konseho ay nakatingin sa kanilang mga kopya ng ulat. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Biglang tumayo si Carlos. Ang kanyang silya ay marahas na tumama sa matigas na sahig sa kanyang pagmamadali, na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. "You think you can do this to us, Mireya? Sinisiraan mo kami. You're just a bitter loser na gustong maghiganti dahil itinapon ka namin." Ang sigaw ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng puot habang nagtatangka siyang lumapit kay Mireya nang may masamang balak. Ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay tila isang hayop na nagagalit dahil nahuli sa sariling patibong. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng malapit, mabilis na humarang si Antonio Cruz. Ang matikas na anyo ni Antonio ay tila isang kuta na hindi kayang malampasan ni Carlos. Buong higpit niyang hinawakan ang braso ni Carlos, sapat upang mapatigil ito sa gitna ng kanyang pag-atake. Ang mga mata ni Antonio ay naging kasing malamig ng bakal, isang babala na walang sino man ang maaaring humipo sa babaeng kanyang pinoprotektahan. "Don't even think about it, Carlos. Tapos na ang pananakot ninyo sa kanya." Ang malamig na wika ni Antonio na tila ba isang pader na humaharang sa anumang panganib. Naramdaman ni Mireya ang init ng presensya ni Antonio, isang lakas na nagpaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Si Doña Ramona naman ay nagsimulang magwala. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan ng ningning habang sumisigaw siya sa gitna ng boardroom. "Walang utang na loob. Nilapastangan mo ang sarili mong dugo, Mireya. Sinisira mo ang pamilya natin para sa kakarampot na katarungan. Kinandili ka namin, binihisan, at pinakain. Pero heto ang igaganti mo sa amin." Ang kanyang mga luha ay puno ng lason, isang desperadong pagtatangka na muling gamitin ang damdamin ni Mireya upang ito ay panghinaan ng loob. Ang bawat kataga niya ay puno ng gaslighting. Pilit na ibinabalik ang sisi sa biktima sa halip na harapin ang sariling kamalian. Tinitigan ni Mireya ang kanyang ina nang may malalim na awa, ngunit wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Hindi tayo pamilya, Ma. Ang tunay na pamilya ay hindi nagnanakaw sa kinabukasan ng sarili nilang apo. Ang tunay na pamilya ay hindi ginagamit ang pagmamahal bilang armas para sa krimen. Kayo ang sumira sa sarili ninyo nang unahin ninyo ang inyong kasakiman kaysa sa aming kapakanan." Ang boses ni Mireya ay tila isang mahinahong agos ng tubig
na dahan-dahang naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan, isang deklarasyon ng kanyang tuluyang paglaya mula sa kanilang kuko. Kasabay ng kanyang huling salita, ang malalaking pintuan ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga ahente ng gobyerno sa sahig ay nagpatahimik sa lahat. Pumasok ang mga lalaking nakauniporme, ang kislap ng kanilang mga metal na tsapa sa ilalim ng ilaw ay tila isang hatol na hindi na mababali. Ang awtoridad na dala nila ay sapat na upang mapawi ang anumang tangkang paglaban ni Carlos at Ernesto. Don Ernesto Valenzuela. Carlos Valenzuela, inaresto namin kayo sa mga kasong large-scale fraud, embezzlement, at falsification of documents. Ang malakas na pahayag ng pinuno ng mga ahente. Napanood ni Mireya ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang ama sa kanyang kinauupuan. Ang lahat ng hangin ay tila lumabas sa kanyang katawan. Ang mamahaling relo ni Ernesto, na simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman, ay ngayon ay tinatakpan ng malamig at madilim na bakal ng posas. Ang pagpipingkian ng mga metal na kagamitan ay tila isang huling himig ng kanilang pagbagsak mula sa itaas. Ang bawat miyembro ng board ay dahan-dahang umiiwas ng tingin at lumalayo. Tila ba ang mga Valenzuela ay naging isang sakit na ayaw nilang mahawaan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Mireya ang mainit na kamay ni Antonio sa kanyang balikat. Isang tahimik na suporta na nagpaalala sa kanya na sa wakas, ang matagal na gabi ng pagdurusa ay natapos na. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi sa mga nagdaang taon ay tila napalitan ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Gayunpaman, habang inilalabas ang kanyang ama at kuya sa silid, nakita ni Mireya ang kanyang ina na nakatayo pa rin sa sulok. Ang mga mata nito ay punong-puno ng matinding puot na tila ba ang digmaang ito ay hindi pa tuluyang nagtatapos. Sa bawat hakbang ni Mireya palabas ng matayog na gusali ng Valenzuela Group of Companies, tila unti-unting nababawasan ang bigat na 7 taon na niyang dinala sa kanyang mga balikat. Ang presensya ni Antonio sa kanyang tabi, ang marahang pagdampi ng hangin sa kanyang mukha, at ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat ay nagbibigay ng isang uri ng kalayaan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararanasan. Ang bawat anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho habang papalayo sila sa kuta ng kasakiman at kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng malawak na semento sa labas ng lobby, isang tanawin ang nagpatigil sa daloy ng kanyang paglalakad. Doon, sa gitna ng maruming kalsada na nabasa ng ambon, ay nakatayo si Doña Ramona, ang kanyang ina, na dati ay tila isang reyna na hindi matumbasan ang kakinisan at pagmamataas, ay ngayon ay mukhang isang pira-pirasong salamin na tuluyan ng nadurog. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling bestida ay may mga dumi mula sa pagkakaluhod, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lason, ay ngayon ay puno ng desperasyon. Sa sandaling mamataan ni Ramona si Mireya, dahan-dahan itong lumapit at muling lumuhod sa putikan. Hindi inaalala ang sasabihin ng mga taong dumadaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mireya. Isang pagsusumamo na kailanman ay hindi inakala ng sinuman na magmumula sa isang Valenzuela. Mireya, anak, pakiusap. Huwag mo kaming talikuran ng tuluyan. Tulungan mo kaming tubusin ang iyong ama at ang kuya mo na wala ang lahat sa amin, Mireya. Ang bahay, ang kumpanya, ang lahat ng pera namin ay kinuha na ng gobyerno. Wala na kaming matutuluyan. Ang boses ni Ramona ay paos at puno ng pait. Ang bawat hikbi niya ay tila isang marahas na pag-uga sa kanyang buong pagkatao. Tinitigan ni Mireya ang kanyang ina ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at malamig na awa. Naalala niya ang bawat gabi na umiiyak siya dahil sa mga salita ni Ramona, ang bawat hapdi ng pagtanggi nito kay Leora
at ang bawat sandaling ipinamukha nito na wala silang halaga. Ang bawat sugat na likha ng utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ay tila dahan-dahan nang naghihilom sa gitna ng katahimikang ito. Ma, tumayo po kayo riyan. Ang mahinahong wika ni Mireya. Ang kanyang boses ay tila isang malinaw na agos ng tubig. Pinapatawad ko na po kayo. Pinapatawad ko na kayo sa lahat ng sakit na idinulot ninyo sa akin at kay Leora. Dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko habang nagsisimula kaming muli. Bahagyang nagliwanag ang mukha ni Ramona. Akala ay muli niyang napaamo ang kanyang anak. Ngunit ang sumunod na mga salita ni Mireya ay tila isang hatol na tuluyan nang nagputol sa kanilang ugnayan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mananatili ako sa tabi ninyo. Hindi ako ang sumira sa pamilyang ito, Ma. Kayo ang pumili ng kasakiman kaysa sa pagmamahal. Kailangan ninyong harapin ang bawat bunga ng inyong mga ginawa. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo bilang anak na laging nagpaparaya. Mula sa araw na ito, hindi na po tayo pamilya. Dahan-dahang kinalas ni Mireya ang pagkakahawak ng kanyang ina sa kanyang damit. Ang bawat daliri ni Ramona na bumibitaw ay tila isang kadenang nalalagot. Pagkatapos ng mahabang panahon, tumalikod si Mireya at hindi na muling lumingon. Kahit pa marinig niya ang malakas at humihagulgol na iyak ng kanyang ina na tinatawag ang kanyang pangalan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang paglipad patungo sa isang mundong siya na ang may hawak ng manibela. Sa loob ng sasakyan ni Antonio, sinalubong siya ng isang inosenteng tawa. Si Leora ay nakadungaw sa bintana. May hawak na isang bagong manikang binili ni Antonio. Isang manikang buo, malinis at puno ng kulay. Sa pagkakita ng bata sa kanyang ina, agad itong ngumiti ng napakatamis. Isang nangiting tila pawi sa lahat ng dusa ng nakaraan. Inilagay ni Antonio ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mireya habang pinapaandar ang sasakyan. Ang banayad na pag-andar ng makina at ang lamig ng aircon ay nagbibigay ng isang nakakapahingang kapaligiran. Handa ka na ba, Mireya? We are going to a new place. Isang lugar kung saan walang makakasakit sa inyo. Tumingin si Mireya kay Antonio. Ang kislap ng pasasalamat at pagtitiwala sa kanyang mga mata ay sapat na upang maunawaan ang lahat. Handa na ako, Antonio. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan mula sa gusali ng Valenzuela, pinanood ni Mireya ang naglalahong anino ng mansyon at ng lahat ng kapaitang dulot nito. Ang sikat ng araw ay tila lalong nagiging maliwanag habang tinatahak nila ang daan patungo sa isang bagong lupa na kanilang bibilhin. Isang lupa kung saan itatayo nila ang kanilang sariling tahanan. Hindi yari sa marmol at ginto, kundi yari sa katotohanan, respeto at wagas na pag-ibig. Ang bawat segundo ng kanilang paglayo ay tila isang himig ng paglaya, habang ang bagong umaga ay naghihintay na may dalang pangako ng kapayapaang kailanman ay hindi na muling mababawi. 3 taon ang mabilis na lumipas na tila ba isang iglap lamang matapos ang malupit na bagyong yumanig sa buhay ni Mireya. Sa gitna ng isang malawak at luntiang hardin na napalilibutan ng mga namumukadkad na bulaklak ng sampagita at rosal, nakatayo ang isang marangal na gusaling yari sa puting bato. Sa itaas ng pintuan nito, nakaukit sa isang makintab na tanso ang pangalang Valora House. Ito ang naging simbolo ng kanyang tagumpay. Isang sanctuary at tahanan para sa mga kababaihan at mga batang biktima ng emosyonal at pinansyal na pang-aabuso ng sarili nilang mga pamilya. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay amoy pag-asa, malayo sa nakasusulasok na amoy ng lason at kasinungalingan sa mansyon ng mga Valenzuela. Sa araw na ito ng kanilang anibersaryo, pinanood ni Mireya ang mga batang nagtatakbuhan sa damuhan. Ang tunog ng kanilang mga masayang tawanan ay tila isang banal na musika na pumapawi sa anumang latak ng pait sa kanyang alaala. Nakamit na niya ang katarungang
Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa libu-libong empleyadong ninakawan ng kanyang ama at kuya. Si Don Ernesto at Carlos ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang mahabang sentensya sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, kung saan ang tanging kayamanan nila ay ang pagsisisi na huli na para maramdaman. Si Doña Ramona naman ay nananatili din sa isang malayong probinsya, inaalagaan ng mga kamag-anak na dati niyang hinahamak, nabubuhay sa kakarampot na biyaya at sa katahimikang siya mismo ang gumawa. Naramdaman ni Mireya ang isang pamilyar at mainit na bisig na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang. Hindi na siya kailangang lumingon upang malaman na si Antonio Cruz ang nasa kanyang likuran. Ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa sariwang hangin ay sapat na upang magbigay sa kanya ng sukdulang kapayapaan. Sila ay kasal na sa loob ng 2 taon, isang pagsasamang hindi itinayo sa interes o yaman, kundi sa pundasyon ng wagas na respeto at pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok. You did it, Mireya. Look at what you've built. Marami ka nang nailigtas na buhay. Ang pabulong na wika ni Antonio, ang kanyang labi, ay marahang dumampi sa sentido ni Mireya. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Antonio. Salamat sa hindi pagbitaw noong akala ko ay katapusan na namin. Ang tugon ni Mireya habang isinasandal ang kanyang ulo sa malapad at matatag na balikat ng asawa. Sa gitna ng kanilang paglalambing, mabilis na lumapit sa kanila ang isang batang babaeng tila isang anghel sa suot nitong bestidang kulay rosas. Si Leora ay malaki na, puno ng kumpiyansa sa sarili, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot o kalituhan. May hawak siyang isang bagong manika, ngunit hindi na ito ang basag at maruming bagay mula sa nakaraan. Inabot ni Leora ang mga kamay ng kanyang ina at ni Antonio. Pinagsama ang mga ito sa isang mahigpit na pagkakahawak. "Mommy, Daddy, let's go inside! The kids are waiting for the cake!" Ang masayang aya ni Leora, ang boses ay puno ng buhay at katuwaan. Habang naglalakad silang tatlo patungo sa loob ng Valora House, lumingon si Mireya sa huling pagkakataon sa paglubog ng araw sa abot-tanaw. Napangiti siya nang may malalim na kaganapan. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang kanyang pamilya, ang sagot ay isang matamis na oo. Pinatawad na niya ang mga ito hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Wala na siyang nararamdamang puot, tanging ang malinaw na hangganan ng ang kanilang mga landas ay hindi na muling magtatagpo. Nakamit na ni Mireya ang tunay na katahimikan. Natutunan niya na ang pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo o sa pangalang dala-dala mo mula sa pagsilang. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng ulan. Ang mga taong handang makinig sa iyong mga hikbi ng walang panghuhusga, at ang mga taong gagawing kuta ang kanilang mga bisig upang ikaw ay maprotektahan. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging isang kadena na pilit kang ibinabaon sa dusa. Sa halip, ang tunay na utang na loob ay ang pasasalamat sa bawat segundong ibinigay sa iyo upang magmahal at mahalin ng walang pasubali. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat babaeng papasok sa Valora House ay simple lamang. May lakas ka sa loob mo na higit pa sa anumang pananakot ng mundo. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng mga taong hindi marunong rumespeto sa iyo. At sa huli, ang pinakamatamis na paghihiganti sa isang malupit na nakaraan ay ang pagbuo ng isang hinaharap na puno ng liwanag, katuwiran, at wagas na pag-ibig. Habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng kanilang tahanan, ang tanging naiwan sa hangin ay ang himig ng kanilang mga tawa at ang pangako ng isang bukas na kailanman ay hindi na muling mababahira ng dilim. Tapos na ang digmaan, nagsimula na ang walang hanggang paghilom.